Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid. Mapalad ang isang ako na ang kanyang ilawan ay nagtataglay ng masaganang langis. Ito ang aking unang banggit sa aking mga iniibig na mga kapatid. Upang masiyasat ninyo ang inyong mga sariling kakuan. Kung paano ninyo ginugugol ang buhay na hiram sa kapatagang lupa. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan ay lagi nakatunghay sa bawat isa sa inyo. Kung paano gumagalaw ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Kung paano ninihakbang yung mga panyapak. Ito pa'y lumilihis pa rin sa tamang landas o aking may iniibig na mga kapatid. Ang katurang espiritismo na sa ninyong niyayakap hanggang sa ngayon ay isang karunungan kung saan inaayos ang inyong mga buong kakuan upang sa ganon sa inyong paggawa sa kapatagang lupa, taglay ninyong kapayapaan o aking may iniibig na mga kapatid. Katotohan nga, ang isang ako, hindi makagawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Ama, kundi riyan pa rin ang kabalisahan, ang kaligaligan ng kanyang mga buong kaakuan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang langis na yan sa inyong mga ilawan ay mahalaga sapagkat diyan makikita kung paano ninyo ginugol ang inyong buhay kahapon. Kung paano ninyo ginugugol ang buhay sa ngayon at sa kinabukasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga ang handog sa inyo ng kaitaasan ay ang pag-asa at ang pag-asa na kailanman ninanais ng kaitaasan na ang kanya mga pinilit hinirang ay sumunod ng mayroong katapatan sa kanyang likuran. O aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag pa kaisipin lagi na ang tiisin sa buhay ay kabigatan sa inyong mga kalagayan. Huwag isipin ng ang pagtitiis, isang mabigat na krus sa inyong mga balikat o aking may iniibig na mga kapatid. Laging pakaisipin o aking may iniibig na mga kapatid, anumang kabigatan na inyong nadadala sa inyong buhay na yan ay hindi kabigatan na nanggagaling sa ibaba, kundi kabigatan na nanggagaling kay taasan upang sa ganon umunlad ang inyong mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang inyong kapaligiran. Tingnan ninyo ang inyong kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid na nangangailangan ng inyong panalangin. Tingnan ninyo ang kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid na nangangailangan ng liwanag o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang tungkulin ni pagkaloob sa inyo at pinagkatiwala sa aking mga iniibig na mga kapatid. Pakaisipin na yan hindi para sa inyo, kundi yan ay para sa inyong kapwa. Kung kaya nga, ang laging binabanggit ng kabatayaan sa inyong mga harapan sa tuwing mayroong gampaning katulad nito, lagi ninyong iunat ang inyong mga kung saan naroon ang tipanan ng mga espiritu. Lagi ninyong iunat ang inyong mga palad
kung saan naroon ang pangangailangan ng inyong mga kapwa. Aking mga iniibig na mga kapatid. Pagbutihin ninyo ang inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Maging mabuti kayong mag-aaral. Maging mabuti kayong manggagawa lagi na sa kanyang ubasan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, pahalagaan ninyo ang panahon na dumadaan sa inyong harapan. Pahalagaan ninyo ang panahon na yan ang aking mga iniibig na mga kapatid at tingnan ninyo ang mukha ng orasan na lagi nakatuon sa bawat isa sa inyo. Kung yan ay 12 ang kanyang bilang, sana aking mga iniibig mga kapatid, sa loob ng isang araw ay makagawa kayo ng isang kabutihan sa inyong mga kapwa. O aking mga iniibig na mga kapatid, habang kayo ay nakikitalad sa mundong ibabaw, habang naglalakbay kayo sa mundong ibabaw, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo nabubuhay na mag-isa. Marami kayong kasama na nabubuhay sa kapatagang lupa, kung kaya nga ang isang espiritistang natuto sa loob ng paturang diway, higtan ninyo ang kamangmangan ng inyong kapwa. Ipakita ninyo na ang katuruan ito ay isang katuruang nagbibigay liwanag sa inyong kapaligiran. Isang katuruan na kailanman hindi nagdadamot sa kanyang sarili, kung hindi isang katuruan na mapagkawang gawa at lagi naghahandog ng pag-ibig sa kapwa. O aking may iniibig na mga kapatid, maging mabuti kayong manggagawa. Maging matapang kayong manggagawa. Kung naman ang dumating sa inyong mga kalagayan, maging matapang kayo. Mga hamon ng buhay upang sa ganon, ano man ang kabigatan naranasan ng isang ako, o aking mga iniibig na mga kapatid, gumawa kayo na mayroong kasiyahan sa inyong mga labi. Gumawa kayo ayon sa kaluluwahati ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasulatan, Dos Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa chapter 2, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Sa panghuli, magipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Punto po. At ang aking pamamaalam, 1 Corinto 1:3. Pakibasa. Ito naman po yung sinasabi sa unang sulat ni Pablo sa 1 Corinto 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag maging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwid bagay sa mga tinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang sandali. At masaganang biyaya
ang ibinabati sa lahat at bautisa sa aking manginibig, na kung sana'y muli nagandog ng kanyang oras at panahon upang tuparin ang isang tungkulin na pakalaga sa harapan ng dakilang Diyos. Kayo ang katuparan ng winika ng mga hinanap at pinili sa bunton ng karamihan. Sapagkat kayo nga ang napili ng dakilang Panginoon upang magtamo ng kanyang kagalakan, magtamo ng kanyang kabayaang makalangit, na kung saan ay karamihan sa nanyayahan, hindi nagbigay ng kanyang panahon at oras upang maunawaan ang kahulugan ng tawag ng tungkulin sa harapan ng dakilang Diyos. Mapapalad ang bawat isa. At karapat-dapat ng bawat isa sa aking manginibig ay magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Magpasalamat sapagkat tunay ng taglay pa ng aking manginibig ang kanyang lakas at buhay. Magpanggas sa mga sandali ito. Ito ang isa sa karapat-dapat matutunan ng bawat isang mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat sa kapanahon ito, na kung saan ay marami ang nalilibang sa maraming bagay, nakakaligtan na at nakakalimutan na ang pangunahing pasasalamat sa dakilang lumikha. Subalit kayo na naririto, manginibig, katotohanan nga na kayo hindi na bata sa larangan ng pananampalataya. Kayo nga ay meron na sapat na gulang. Kayo nga ay nag-ani na at nakapag-impok ng saganang karunungang makalangit, na kung saan ay patuloy na hinahangad na makita at matanaw sa bawat isa ang tunay na kabutihan sa inyong mga puso, tulad ng binabanggit na hinahanap lagi na ng dakilang Diyos, na kayo ay maging mapagpakumbabang loob, sapagkat ang lahat at bawat isa sa inyo tinatawag na mga anak ng dakilang Diyos. Ganyan nga kayo hinahalinan, mga iniibig, na kung saan ay nyo nga narinig sa unang batlayan na sa inyo nagmahayag ng kapanahonang ito hindi nangangailangan ng patumpik-tumpik pang pagkaunawa, at ang mga paglakad ng bawat isa'y kinakailangang maunawaan ng aking mga inibig na karapat-dapat na nga na inyong ilakad ng pasulong ang inyong mapanyapak patungo sa tunay na pag-aaral na hinahangad na makita at matanaw ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa aking mga inibig na mga tinawagan. Salamat sa bawat isa sa inyong patuloy na pagbibigay at pagpapaunlak ng inyong oras at panahon sa panawagan ng dakilang Diyos. Sapagkat ito nga ang panahon na kung saan ay natutupad ang maraming bagay na pinagpauna na buhat pa nung dakong una. Na darating sa inyong mga panahong mapanganib, darating sa inyo ang panahong maselan, at nagaganap nga ang tinatawag na araw na masama. Saan ninyo dadalhin ang inyong mga sarili, mga iniibig, kung mananatili kayong tulad sa mga bata na patuloy na naglalaro sa lansangan? Huwag nawang mangyari kundi bagkus patuloy ninyong pag-aralan, suriin ang inyong mga naririnig na turo't aral ng kabatlayang sa inyo patuloy ni sinusugo ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga ang inyong panahon, hindi lamang sa inyong sarili, nauukol ang inyong mga panalangin, kundi bagpo sa inyong kapaligiran sa mapuok na kung saan nagaganap ang kaguluhan. Nagaganap ang kawalan ng kapayapaan sa mga tao, sa kanilang kalagayan. Ito ang pangunahin din tungkulin ng bawat isa na kayo matutong manalangin at magpasalamat sa harapan ng dakilang Ama sa maraming bagay. Sapagkat ang karunungan na ipinagkaloob sa bawat isa, hindi karunungang bigay ng tao sa kanyang kalagayan. Kundi bagkus kayo tinuturuan hindi ng mga tao nagsunog ng kilay at karunungan sa lupa. Kundi bagkus natutupad sa bawat isa sa aking mga inibig ang kanyang pangako, isusugo sa inyo iba yung mga aliyo sa makatibagay ang Espiritu Santo ng katotohanan.
na sa inyo magpapaliwanag lahat ng sinabi ng dakilang Panginoon sa kanyang panahon. Nung siya'y isinugo sa kapatagan ng lupa. Kaya nga mga iniibig, hinahanap ng dakilang Diyos sa bawat isa ang tunay na katangian ng isang mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Ang tunay na sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoon ay hindi na nga may halintulad sa mga tao na naliligaw pa sa tamang landas sa kanilang kalagayan. Huwag nawang mangyari. Nakakitaan pa kayo na maraming kahinaan kundi bagkus kayo ay kakitaan ng higit pang karunungan, subalit nagtataglay ng kaamuan. Katotohanan ng daigdig sa kapanahonan ito ay nagugulumihanan sa maraming bagay. At kayo man sa inyong mga kalagayan ay nakakadama rin kayo ng pagulumihanan sa inyong mga puso. Subalit, ang pangako ng dakilang Diyos ay tunay ngang natutupad sa bawat isa. At itinuro na sa aking mga inibig kung paano nga kayo gagawa ng kaparaanan, matupad ang inyong makahilingan sa harapan ng dakilang Diyos. Kaya nga't ang kahilingan ng kabatlayan, gayon din ng dakilang Panginoon, na kayo'y magpatuloy na mayroong kasiglahan nga sa pagtupad ninyong matungkulin, lalo na sa kapanahunan ito, na kung saan ay natutupad ang maraming bagay sa sanglibutan na hindi sukat akalain ng tao na magaganap sa kanilang kalagayan. Subalit kayo'y magpasalamat lagi ng mga iniibig sapagkat taglay pa ninyo ang tunay na kapayapaan sa inyong mga sarili. Ano nga sabi ng naunang batlaya? Samantalahin ninyong panahon at pag-ipayuhin pa ng aking mga inibig ang kasipagan, hindi lamang sa pagtungo sa lunduyan, kundi kasipagan kung paano kayo mag-iipon ng lakas na nagmumula sa kaistaasan. Huwag ninyong iwawaglit ang inyong hangarin. Makatupad ninyong matungkulin. At pag-aralang mainam, suriing mainam ang mga salita ng dakilang Diyos na sa inyo ibinabahagi lagi na sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon. Kayo naway kakitaan ng tunay na pag-ibig sa inyong mapuso at huwag kayong makitulad sa karamihan na umahatol, humuhusga sa kanilang kapwa, na halos hindi nila makita ang pag-asa sa kanilang pamumuhay, na kung saan ay laging hinahanap ng sanglibutan ang kaaya-aya at kakiliw-giliw na kagandahan ng buhay sa kanilang kalagayan. Subalit, ang bawat isa sa inyo ay pinarinig ng turot aral ng dakilang Panginoon ang maraming bagay. Ang inyong natatanaw at nahihawakan, nahihipo, na tunay na kagandahan ng sanglibutang itong lahat ng yan ay pansamantala lang. Ang lahat ng yan ay palamuti lamang ng daigdig na ito na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin at panahon ng aking mga inibig, kundi bagkus. Kung paano kayo nag-impok sa abot na inyong makakayanan ng kayamanan sa lupa, ay higitan ninyong mag-impok ng tunay na kayamanang makalangit sapagkat ito aanihin ng bawat isa. Tatamasahin ng bawat isa pagdating ng araw at panahon na kayo ay muli magbabalik sa tunay ninyong bayan na inyong pinanggalingan, sa dako pa roon, sa bayan ng mga Espiritu. Ano ang sabi? Huwag ninyong panghinayangan ng mga panahon na nagdudumali, kundi bagos panghinayangan ninyo na kayo hindi makatupad, ninyo matungkulin at makapag-impok ng tunay na karunungang makalangit. Bago ko magpaalam mga iniibig, ay iwan ko isang karagdagan pag-aaral. Buksan ang banal na aklat, mahal na kapatid, sa Mateo 7. 1 hanggang 8, iyong ibasa, karagdagan sa inyong pag-aaral. Nahari naway maging karapat-dapat sa bawat isa sa aking mga inibig, mula ngayon at lagi na. Mateo 7, 1 hanggang 8. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihatol ay hatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata?
O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain. Panghuli, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Punto po. Maraming salamat. At ito'y patuloy ninyong suriin at pag-aralan mga inibig na inaaralan. Sapagat ito ang katangian ng aking mga inibig na tapat at tunay na nananampalataya sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ito lamang aking bahagi, muli ang kapayapaan at ang pag-ibig ng dakilang Diyos ang siya na maghari sa bawat isa, mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel. Paalam. At ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Tunay na ang biyaya ng dakilang Panginoon ay laganap sa bawat isa. At ang kasiglahan na inyong nadarama, tunay na ito rin ay bunga ng mga biyayang iyan. At ang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan ay tunay na pinagkaloob ng ating dakilang Panginoon na walang bayad sa bawat isa. Kaya't ang katanungan, kung ito'y binigay sa bawat isa nang walang bayad, gaano nyo pinahalagahan ang mga bagay na ito? Ito baga ay tunay nyong tinatanganan at pinapahalagahan upang siya ay di masira at maging walang kabuluhan. Subalit sino ang tunay na nagbayad sa mga bagay na ito? Na ang buhay ay kanyang ipinagsulit upang ang bawat isa ay mangamatay mula sa kasalanan. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya ng dakilang Panginoon ay ibinigay sa bawat isa upang mula sa mga patay na yan, kayo ay mga buhay na ngayon sa Espiritu. Magkaroon ng panibagong buhay upang katotohanan ng dakilang Panginoon ay maganap sa bawat isa. Kaya't inyong siyasatin ng inyong mga sarili, nasaan na ang biyayang yan? Tunay bagang nangabubuhay sa inyong katauhan ang biyayang yan ng dakilang Panginoon? O ito'y natatago sa kung saang sulok ng inyong mga puso? Binigyan kayo ng isang karunungan upang inyong lalong mapalago ang kabiyaang iyan. Magamit niyong panuntunan at isang daan na inyong susubaybayan
kung magkagayon ang bawat isa ay tunay na maiingatan. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay bagang pagsisikap ng dakilang Panginoon upang kayo'y tuluyang maakit. Ito baga ay nagkukulang sa inyong kabuhayan. Ang kanya bagang patotoo ay di nagiging sapat. Kung magkagayon, anong uri ng halimbawa ang inyong hinahanap? Sapagkat ang puso ay tunay na tumatalima sa nais niyang sundin. Sino ang tunay niyong sinusunod sa buhay na iyan? Inyong alalahanin o aking mga iniibig na mga kapatid, na minsan pang aking babanggitin na ang sanglibutan ito'y isang uri ng paaralan. At ano ang binabaka ng bawat isa? Na siya ay magkaroon ng katagumpayan mula sa sanglibutang ito. Mula sa alok ng sanglibutang itong lagi na ay humahalina sa inyo. At nagbibigay ng kanyang sariling katuwiran upang dito kayo ay sumunod. Subalit mayroon ngang isang paghalina ang ibinibigay ng kaitaasan sa bawat isa. Subalit ito nga ang katanungan. Kayo baga ay tunay na nakakakita ng mga bagay na ito? Na siyang malinis na inihahandog sa bawat isa ng kaitaasan. At ito baga ay inyong tunay na minamahal. Tunay na pinahahalagahan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng ito'y may katotohanan na sa pamamagitan ng dalawang bahaging iyan, tunay na inyong mapapagtimbang ang kanilang pagkakaiba. At katotohanan din naman na ito'y makapagtuturo sa inyo. Subalit hanggang kailan nyo sisipatin at titingnan ang kahalagahan ng bawat isa? Ang mga nakaraan ba ay di sapat upang kayo'y tuluyang sumunod sa kautusan ng dakilang Panginoon? Sa kanyang kalooban, kung kaya't ang katanungan, ano ang kinakailangan na upang kayo ay tuluyang sumunod? Mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ay ibinibigay sa inyo. Subalit narito, ang kasalanan ng isang katawan ay di pa rin tuluyang namamatay sa bawat isa. Bagamat inyo nang nalalaman na ito ang ibinigay na sakripisyo ng isang Kristo sa bawat isa na maipakita ang mga halimbawa ng kabutihan ng kanyang kamatayan doon sa krus. O aking mga iniibig na mga kapatid,
kayo nga'y maging tulad sa isang matabang lupa. Huwag niyong hayaan ang inyong mga sarili na maging tulad sa daan, na maging isang batuhan at isang lupang lagi nang tinutubuan ng mga dawag. Sapagkat ito ay inyong nalalaman. Kung magkagayon, iisa lamang ang laging sa inyo'y itinuturo na daan. At ang lahat ng katuwiran ng nauukol sa laman na yan ay inyong talikdan. Sapagkat tunay na kung papaano ang pagsisikap ng dakilang Panginoon, na kayo ay lagi ng kanyang masakop. Sino rin ang gumagawa ng paraan upang ang inyong mga sarili din naman ay umalis sa kanyang bakuran? At kapag natututo, ay bumabalik. Umaalis kapag ang kanyang sariling katuwiran ang nangingibabaw. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga nating ilagay sa kahihiyan ang bawat aral na tinamo na nga ng bawat isa. Kundi tunay na magtumimo sa inyong mga puso sa bawat isa ang kadakilaan at kabanalang inihahandog lagi na sa mga pag-aaral na katulad nito. Sapagkat ang patotoo ay nagsisimula sa pakikinig. Tunay ito. Subalit ang pakikinig, kung di nyo gustong unawain at hindi nyo gustong gawin, saan mapupunta ang binhi ng dakilang Panginoon? Ang pagbubunga ng mga iyan ang siyang hahanapin lagi na sa bawat isa. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung anumang mayroong pagsisikap at katiyagaan ang inyong ibinibigay sa inyong mga sarili upang ito ay inyong magawa na kalooban ng dakilang Panginoon na maging karapat-dapat sa Kanya. Higitan niyo pa ang mga bagay na iyan. Na tunay na inyong panghinayangan ang bawat pagkakataon na sa inyo'y ibinibigay. Kaya't hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang laging maghari sa bawat isa. Mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa iisang Panginoon at iisang pag-aaral. Pedro, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay nagnanais
na mapaunlad ang kanyang sarili. Sapagkat ito na nga ang panahon na kayo ay kumilos para din naman sa inyong mga espiritu. Hindi nga kayo naparito para lamang sa inyong mga laman, kundi kayo ay naparito upang tupdin ang kalooban ng kaitaasan na kung saan ito ay nanggagaling sa kanyang tinig na inyo rin namang naririnig at nauunawaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon, ito nga ay hindi tumitigil sa kanyang paggawa, sapagkat nalalaman niya na anumang pag-aaral na dumating sa kanyang buhay, ito'y gagawin niya at lalakaran niya anuman ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi kayo matututo ng sa inyo lamang mga sarili. Hindi kayo makauunawa na kayo ay nagkakaroon ng mga pag-alinlangan sa inyong mga harapan. Subalit ang kaitaasan ay lagi nga sa inyong nagbibigay ng mga pangunawa, ng mga biyaya, upang nang sa gayon sa inyong pakikipag-aral, kayo nga ay lumakad ng matuwid sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito dito sa kalupaan ay isa lamang pagkakataon na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Na wag na sanang masayang, sapagkat kayo bilang isang mag-aaral at iniibig ng dakilang Panginoon, kayo nga ay kanyang hinirang upang di maglimayon, upang ibigay ng may kabuuan ng kanyang sarili sa tunay na kanyang gampanin dito sa kalupaan. Oo, kayo nga ay nakikipagtiis. Kayo nga ay nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Subalit, ang pangako nga ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, na kayo ay magkakaroon ng kanyang mga banal na espiritu na siyang gagabay at aaliw sa lahat ng inyong mga paglalakbay. Hindi na nga kayo nag-iisa sa mga gawaing tulad nito. Kayo'y pinangakuan ng dakilang Panginoon upang siyang umalalay at gumabay sa inyo. Ano pa nga ba ang inyong pinag-aalinlanganan? Ano ang inyong ikinatatakot? Na sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan, kung kayo'y gumaganap ng kanyang kalooban, kayo nga ay natututo sa tuwina at ang banal na liwanag na laging sa inyo ipinagkakaloob, ang siyang laging nasa sa inyo, upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng tunay na paggawa at tapat sa kanyang mga gampanin. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa nga sa inyo na laging ang nagkakaroon ng kanyang mga pagsisikap. Ito nga ang naisin ng kaitaasan, na wag nga kayo magkaroon pa ng pagpabagal sa inyong mga gawain. Matuto kayong ipagkaloob ang inyong mga sarili ng tunay at buo sa kanyang harapan upang nang sa gayon ang kanyang pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo
ay hindi nga masayang. Pinili nga ng kaitaasan ang bawat isa sa inyo sapagkat ito ay inyong usapan na kayo ay magpapatuloy sa inyong mga gawain na inyong ang ipagkakaloob ang inyong mga sarili. Ngayon, kayo nga ay naririto upang ipakita rin naman sa kaitaasan sa dakilang Panginoon na ang kanyang hinihingi sa bawat isa sa inyo ay makita at inyong mailakad, bagamat kayo ay naririto sa sanlibutan. Hindi kayo pagkukulangin, ni hindi nga kayo magkakaroon ng inyong mga paghihirap o tiisin, sapagkat sa panahon kayo'y naglalakbay, kayo nga ay pinasasapat ng kaitaasan upang hindi nga kayo malinlang o magkaroon ng pag-aalinlangan sa inyong mga natututunan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa nga sa inyo na laging ang sumusunod sa kanyang kalooban ay totoong kayo nga ang kanyang nahirang, kayo nga ang kanyang inaasahan upang anumang mga bagay na nasa kaitaasan ay maipagkaloob nyo dito sa kalupaan, lalo tigit sa lahat ng mga nangangailangan. Mapalad ang isang mag-aaral na nakasusumpong ng kanyang kabiyayaan, sapagkat ang biyayang iyan na matagal na sa inyong ipinagkakaloob ay naghihintay na inyong ang makuha at maipagkaloob sa mga taong nangangailangan, lalo tigit sa inyong mga kapatid na kung saan ay nagkakaroon ng kanyang mga alitigtigin. At ito nga ang pagkakataon ng isang manggagawa na ipagkaloob ang kanyang sarili na makakuha ng anumang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan at ito'y ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muling hinahalina ang aking mga minamahal na mga kapatid sa kanyang mga tungkulin at gawain, sapagkat ito ang siyang magpapatuloy ng inyong mga tungkulin, ng inyong mga sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay gaganap ng inyong mga gampanin tulad ng ninanais ng kaitaasan upang nang sa gayon ang inyong ang pagpapatuloy ay maganap sa kapanahunan. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang mag-aaral na laging ang natutukso sa kanyang mga nakikita, na laging ang naaaliw sa kanyang kinalalagyan. Ito nga ay isang mag-aaral na kung saan pag-aaral sa kanyang sarili upang nang sa gayon sa kanyang patuloy na paglalakbay ay mapino niya ang kanyang sarili at mahanap niya ang tunay na kanyang gampanin. Ito nga ang kanyang kailangan upang makita niya ang kaibahan ng mga nakikita sa lupa at sa kaitaasan. Piliin nga ng aking minamahal na mga kapatid ang kanyang tunay na tungkulin na ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang mga sarili
sa abot ng kanyang makakaya o higitan pa, sapagkat ito nga ang kalooban ng kaitaasan, na kayo'y mapino at magkaroon kayo ng inyong pagtatagumpay, maabot nyo at marating ang harapan ng dakilang Panginoon. Muling inihahandog sa bawat isa ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang liwanag na nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at lagi na. Paalam, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, gayon din ang isang lakas na nanggagaling sa kaitaasan ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang bawat isa ay isinugo sa sanglibutang ito, hindi lamang para sa kanyang laman, bagkus upang magkaroon ng katagumpayan sa kanyang espiritu. At ang bawat isa ay binabaka ang kamangmangan. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng tiisin. At ang bawat isa ay nagpapatuloy upang marating kung saan naroroon ang dakilang Ama. Sa patuloy na pag-aaral ng bawat isa, kayo ay patuloy na sinusubuan ng mga banal na espiritu upang kayo ay palalahanan dito sa buhay na inyong ginagalawan. Ipinagkakaloob ang tinapay ng buhay, patuloy na ibinibigay ang mga mabubuting balita at patuloy na ipinapaunawa sa bawat isa ang katotohanan na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Kailanman hindi nagkulang ang kaitaasan na kayo ay palalahanan at bigyan ng pagkakataon sa bawat araw, sa bawat buhay na ipinagkaloob sa inyo. Subalit, nasaan ang aking mga iniibig na mga kapatid? Ano ang pinagkakaabalahan ng bawat isa? Sa aking mga iniibig na naririto sa paturuan ng buhay. Ano ang nangingibabaw sa aking mga iniibig ng mga kapatid? Ang buhay ba sa laman o ang buhay sa espiritu? Tunay na ang bawat isa ay nagkakaroon ng tiisin sa buhay. Tunay ang bawat isa ay dumadaan sa mga pagsubok. Nagaganap ang mga tukso sa inyong mga sarili, sa inyong kapaligiran, at higit sa lahat, ang inyong mga kaluluwa at espiritu ang siyang maapektuhan ng mga bagay na ito. Subalit, dahil sa inyong pananampalataya, sa inyong pagsusumikap na makasunod sa kanyang likuran, ang bawat isa
ay numudoon sa tinatawag na katagumpayan. Ang bawat isa ay nakararanas na makadama ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pag-asa upang magpatuloy dito sa sanglibutang ito. Katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Kayo ay hindi taga-sanglibutan, kundi kayo ay hinirang dito upang makipag-aral, upang gawing banal ang inyong mga sarili, at higit sa lahat, upang tuparin ang tungkulin na sa inyo ay ipinangako mula pa noong una. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, naway maging tulad kayo ng isang batong buhay na sa namang uri ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay ay mananatili kayong buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsitulad kayo na tulad ng isang mga langgam na patuloy na mag-iimpok ng mga bagay na naaayon sa kaitaasan, sapagkat ito ang inyong magagamit kapag dumating sa inyo ang mga pagsubok, dumating sa inyo ang mga tukso, upang ito ay inyong mapaglabanan, mapagtagumpayan at higit sa lahat, na ibahagi ninyo sa inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran. At papaano ninyo ito mapapanatili, aking mga iniibig na mga kapatid? Sa patuloy ninyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan, sa patuloy ninyong pananalangin, pagbibigay ng oras ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, upang kayo ay makakuha ng ginto, upang inyo itong magamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Naway hindi ito masayang sa aking mga iniibig, sapagkat ito ang ninanais ng kaitaasan sa bawat isa, na kayo ay makarating sa kanyang sinapupunan, na kayo ay makasunod sa kanyang likuran, na kayo ay magtagumpay sa inyong mga tungkulin na sa inyo ay iniatang, sapagkat ang bawat isa ay patuloy na gagabayan at tutulungan ng kaitaasan. Bibigyan ng pagkakataon, bibigyan ng pag-asa, at ipadadama ang pag-ibig ng dakilang Ama, upang sa gayon ng aking mga iniibig ay maging kabahagi ng kaitaasan, upang bawat isa ay maging kamanggagawa ng kanyang hubasan. At higit sa lahat, ang bawat isa ay maging ebanghelyo ng kanyang kapwa, upang sa patuloy ninyong paglalakbay, sa patuloy ninyong pag-aaral na naayon sa paturuan ng diwa, kayo ay maging isa na naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, kayo ay magpatuloy. Ipagkaloob ang inyong mga sarili, natanggapin ang anumang uri ng mga pagsubok, pagtiisan ang anumang uri ng mga tiisin, sapagkat ito ang mga pagpapatiway ng inyong pananampalataya. At huwag na sanang masayad sa inyong mga kaisipan na ang mga tiisin na ito ang siyang mga pagbabagsak, magbibigay sa inyo ng pag-aalinlangan, ng takot, upang gumawa ng maayos at mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus ito ay inyong maging pag-asa
ito ay maging tibay. At higit sa lahat, ito ang magbibigay sa lahat at bawat isa upang maging matatag ang inyong pananampalataya. Upang kayo ay magsumikap ng mabuti. At higit sa lahat, magtagumpay ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig, walang sino man ang nabubuhay ng mag-isa lamang. Ang bawat isa ay kinakailangan magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan upang ang bawat pagsubok na dumating sa inyo ay inyong malagpasan ng naaayon sa kautusan, ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At sa patuloy ninyong paglalakbay, ang bawat isa ay nakararanas na, nagkakaroon ng patotoo sa kanilang mga sarili, nagkakaroon ng tinatawag na pagbibigay ng katotohanan na walang sino man sa lahat na siyang makatutulong sa inyong mga sarili, kundi ang mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon, ang mga katotohanan na ibinabahagi sa inyong harapan, at higit sa lahat, ang inyong mga sarili, na nagbibigay ng kaloob mula sa kaitaasan. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay unti-unting nakikita ng kaitaasan ang inyong katagumpayan sapagkat kailanman ang butil ng liwanag na iyan ay hindi na mawawala sa aking mga iniibig. Ang pag-ibig na inyong nadarama sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pagsubok. Ang mga kabiyayaan na dumarating sa inyo, kailanman ito ay hindi na mapapalitan. Kailanman ito ay matatawag ng isang batong buhay sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na siyang inyong magagamit sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang liwanag at maghari sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Liwanag at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Ang buhay nga ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Kung kaya nga malabis na kasiyahan sa isang espiritu na binigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng katawang laman at makipag-aral, bagamat sa pakikipag-aral sa kapatagang lupang ito, ay tunay nga na marami ang daranasin, marami ang malalabanan ng isang espiritu habang siya sa kanyang kalagayan na binigyan ng pagkakataon na muli magkaroon ng buhay, lakas at pagkakataon na mapagbayaran ang lahat ng kinakailangan niyang bayaran na nagawa habang siya ay binibigyan ng biyayang iyan ng buhay. Kung kaya nga ang maibigin sa layaw o kalayawan ay maibigin sa sanglibutan. At ang maibigin sa sanglibutan ay maraming pinaglilingkuran sapagkat ang sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay maraming pinaglilingkuran sapagkat ang sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At ang maibigin sa sanglibutan ay marami ang papanginoonin ng tao. At
upang ang ninanais niya para lamang sa kanyang katawang laman ay maganap. Ngunit kung ang tao ay iibig lamang sa isang Diyos at siya ay maglilingkod ng may katapatan at buong puso, at ang sanglibutang iyan ay kanya lamang gagawing paaralan, ay tunay nga na ang lahat ay may kagaangan at ang kanyang puso ay mapupuspos ng pag-ibig. Na sa kapanahunan ngang ito, aking mga minamahal, ang tao ay hindi makapagpigil sa kanyang sarili. Kung kaya nga sa hindi nagpagpipigil na iyan, marami ang pagkakamali, marami ang pagkakasala, sapagkat ang kalayaan ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa, upang sa kalayaang iyan ay magpakatalino ang tao at makilala niya kung ano nga ba ang mabuti sa masama, at ang kamangmangan na naroon na nakabalot pa sa kanyang katauhan ay tunay na kanyang mahubad, at magkaroon siya ng bagong kasuotan, at sa bagong kasuotan na kanyang isusuot sa kanyang katawang laman at sa kanyang espiritu ay naroon ang pagtupad ng maraming tungkulin na kung saan ikagagalak nga ito ng kanyang espiritu, sapagkat isasantabi niya ang mga bagay na makasanglibutan. Sa kapanahon ng ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ang buhay nga ay tila hindi pinahahalagahan, kung kaya naroon sa kalagayan na kung saan hindi pinahahalagahan ang bawat tungkulin na mayroon at sinumpaan nga kung bakit nga sila narito sa kapatagang lupang ito, sapagkat bawat isilang nga ay mayroong panunumpa sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya nga sa panunumpang iyan, nawa ay makatupad ang aking mga minamahal na mga kapatid, at ang lagi na'y tumuon sa kanilang mga isipan ay ang liwanag na kung saan ang lahat ay kanilang tatanawin na isang kabutihan na lagi na ipinagkakalob sa kanila ng kaitaasan at walang masama sa bawat kaganapan na kanilang mararanasan, sapagkat ito ay paglilinis ng espiritu, paglilinis ng katawang laman. Aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang pagsasala ay nagaganap sa kapanahunan ito, kung kaya nga magpakatalino ang lahat at bawat isa. Suriin ninyo ang bawat kaganapan, at lalo't higit sa lahat, magsuri kayo sa inyong mga kapwa, upang sa gayon hindi kayo makapaghatol at hindi nyo maihambing sa inyong mga sarili ang inyong mga kapwa, nang sa gayon ang pangunawa ay maganap sa lahat at bawat isa. Hindi ninyo mabilang ang pagkakamali ng inyong kapwa, at hindi nga dumating sa inyong pagkatao na kinakailangang hindi nga maganap ay unang pumukol ang walang pagkakasala sa kanyang kapwa na nangangahulugan sa panahong ito, bago kayo magbitaw ng paghatol sa inyong mga kapwa, ang inyong munang mga sarili, ang inyong hatulan kung kayo nga ba ay nakagagawa ng karapat-dapat, at kung kayo nga ba ay hindi nagkakasala. Sapagkat sa kapanahon ng ito, ang tao nga ay nilalagay sa mahigpit na pag-aaral, kung kaya nga ang may katatagan, ang may nagsisikap, at ang laging nakikipag-aral ang magtatagumpay pagdating ng panahon
sapagkat ang nagtatagumpay ay hindi nga sumusuko. At kung dumating man ang pagsuko sa isang nilalang, naway isuko niya ito sa Panginoong Diyos at hindi doon sa mga bagay na ikapanglulumo mo niya at sa mga bagay na magiging hadlang kung paano nga ba sa kapatagang lupang ito ay kinakailangan ng mag-aral ang tao, mag-aral at mag-aral upang sa gayon ang lahat ng dinarama niya, nakasakitan ng kanyang kalooban, ng kalungkutan at higit sa lahat sa pag-aalala ay tunay nga na maibaba, maisantabi upang sa gayon makapagpatuloy at makapagpatuloy ang tao sa kanyang kalagayan sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang hindi nakapagpapatuloy, naroon at napuputol ang kanyang buhay. Naroon hindi nakapagpapatuloy sapagkat naroon sa banig ng karamdaman. Ang iba naman ay hindi rin nakapagpapatuloy sapagkat naroon ang pagtatampo o pagdaramdam sa mga kalagayan na mayroon sila. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang lahat ng iyan ay kinakailangang pagdaanan ng tao. At sa pagdaan niyang iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, nawa manatili ang pananampalataya sa kanyang puso upang sa gayon ang lagi ng kaliwanagan ng pag-isip ay sumakanya at ang bawat kanyang makakaharap ay tunay nga naaariin niyang kapatid na kanyang paglilingkuran at iibigin ng walang pag-aalinlangan. Ano nga ba ang pag-ibig na walang pag-aalinlangan? Ito ay ang paggawa at paglilingkod na hindi nga ninyo susukatin. Paulit-ulit na ipinaalala sa lahat at bawat isa, ngunit nagaganap pa rin na naglilingkod lamang ang tao sa ninanais niyang paglingkuran kapwa. At hindi niya paglilingkuran ang hindi niya ninanais. Ito ay ipinauunawa sa lahat at bawat isa sa tuwing sasapit ang ganitong pag-aaral. Na umibig kayo sa inyong kapwa sapagkat kayo ay inibig ng Diyos nang walang pag-aalinlangan, nang walang itinatangi. Kung kaya nga kayo ay nilikha niya na kanyang kawangis at ang kinakailangan sa lahat at bawat isa, kung kayo nga ay kawangis, gawin din ninyo ang ginagawa ng inyong Panginoon upang sa gayon, kung kayo man ay magtanim sa pataniman ng inyong Panginoon, ay mayroong kayong anihin pagdating ng panahon, sapagkat ang isang magsasaka na nagnanais ng bunga ngunit hindi nagtatanim ay hindi nga makalalasap ng tunay na katamisan ng bunga na kanyang ninanais, sapagkat ito ay tatanggapin lamang niya ng iilang piraso nang hindi kasapatan sa kanyang pangangailangan, sapagkat ang isang masipag na magsasaka sa pataniman ng Panginoon na naroon at nag-alaga ng kanyang mga itinanim ay tunay nga na mayroong aanihin at sa pag-ani niya sa takdang panahon, naroon ang katamisan. Nawa ang katamisang iyan ay malasahan ng lahat at bawat isa. At ang pait man na kanilang natikman ay ariin nilang sa pagdating ng panahon. Ang lahat ng kapaitang iyan ay mapapawi at magkakaroon ng pagkakataon na matikman ang tamis ng bunga ng bawat itinanim ng lahat at bawat isa. Hanggang dito ako. At muli,
ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y aking binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay malawak. At ito ay hindi may bibigay ayon sa kadahilanan ng buhay. Kung hindi ang bawat naisin ng puso na makapaglingkod para sa Panginoon, ay ito ay niyahanda ng upang nang sa ganon sa pagtawag. Ang bawat isa nasa kanyang mga tungkulin ay magampanan niyang matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang kasiyahan sa buhay? Sapagkat maraming humihiling sa buhay. Mga pangarap na ang tagumpay ay sa laman. Ngunit ang pagtawag ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay inyo bang nadinig? Inyo bang sinunod? Na ito ba ay naging maluwag sa inyong mga puso sa pakikinig ng banal na kasulatan? Ano nga ba ang mahalaga sa bawat kaluluwa na mag-aaral? Kayo na malaunang mag-aaral sa buhay espiritu. Naihanda niyo na ba ang inyong mga sarili na kung paano ang isang pag-aaral na mula sa kaitaasan na ito ay isang tungkulin na ibabahagi sa maraming kaluluwa? O hindi pa nakapaghanda ang bawat isa sapagkat siya ay lagi niyang iniisip na siya ay marumi at hindi pa nalilinis? Mga iniibig kong mga kapatid, ang Panginoon ay makatarungan. Ang bawat isa ay tinatawagan niya upang makapag-aral, upang matutunan ang mga maraming pangyayari sa buhay na kung ano ang nilalaman ng mga titik na yan ay inyong ang diwain sa pamamagitan ng buhay na Espiritu. Nang sa ganon, na ang bawat isa maging mag-aral kayo dito sa libutan, kayo pa rin ang buhay na Espiritu ng dakilang Panginoon. Marami ngang mag-aaral, marami nagsasaliksik. Ang panahon ay kanyang ginugugol. Ngunit alin doon
ang para sa Panginoon? Ito pa rin ba ay naaayon sa laman? Sapagkat ang takot ng bawat isa ay ang maghirap, ang magutom. Ngunit ang inyong mga espiritu, naalala niyo ba na ito ay nakakain na ng mga banal na salita mula sa Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, bahagi ng buhay ang pagtitiis. Ngunit ang pag-aaral para sa Panginoon ay karapatan ng bawat isa sapagkat tunay na ang bawat kaluluwa ay tinatawagan ng kaitaasan upang mag-aral sapagkat ang kabanalan nga ay kinakailangan matamo ng bawat isa kung ito ay susunod ayon doon sa salita ng dakilang Panginoon. Kaya nga, na lagi ang bawat isa ay nagtatanim. Ngunit ano ang iyong tinatanim? Kung ang Diyos ay nagbigay ng punlat, para ito ay iyong patubuin. At kung tumubo, ay lumago. Ano nga ba ang naging pangunahin? Sumunod ka ba sa kautusan ng dakilang Panginoon ayon sa biyaya? O sumunod ka ayon sa iyong sariling ninanasa? Mga iniibig kong mga kapatid, bawat pag-aaral, tunay nga, ay may timbangan sa bawat isa. Kaya nga, ang buhay ay lagi nagpapatuloy sapagkat hindi nga nasusunod ng bawat isa ang mga atas ng dakilang Panginoon. Na kung paano ang tunay na kadahilanan ay lagi niyong inuungkat sa inyong mga puso't isipan. Ngunit ang pagsunod na pangunahin sa dakilang Panginoon ay inyong itinatanggi. Ngunit kung ito'y maging pangunahin ng bawat isa, ang pagsunod sa mga salita ng dakilang Panginoon, tunay nga na darating ang panahon, maunawaan mo ang maraming bagay na hindi mo natutunan dito sa sanglibutan. Kung hindi mula sa kaitaasan, ang mga aral ay sasayo sapagkat tunay na kung ikaw ay sumunod sa kanyang mga salita, ay hindi kanya pabayaan. Gagawin kanya. Tulad sa isang mayaman na hinahangad ng marami. Kaya magsikap ang bawat isa ayon sa Espiritu na kung paano ang ibinigay na laman ay inyong alagaan sa mabuting paraan ayon sa kabanalan ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, mapag-isa ang gawain at hindi magkaroon ng pag-aalinlangan na palagi sa pagganap ng mga tungkulin. Mga iniibig kong mga kapatid, ang Diyos ay dakila. Maunawain sa lahat ng bagay. Kaya nga, sino nga ang sumusunod nang mayroong kalakasan? Siya ang magtatamo sa buhay na may pangako. O mga iniibig kong mga kapatid, unawain yung mabuti
ang mga titik na inyong binabasa. Nang sa ganon, hindi kayo maligaw ng landas. Sapagkat marami nga ang naghahayag ng mga salita. Ngunit kung inyong maunawaan ang kagandahan ng inyong pakikinig ay tulad na rin sa paligid. Ngunit sa isang simpleng pangusap, maiksing, salaysay. Ngunit kung ito ay nanggaling mula sa kaitaasan na ibinaba ng dakilang Panginoon, tunay na ang sino mang makakarinig, nakaluluwa, ay mabibigyan ng laya kung tatanggapin niya ng buong buo sa kanyang puso. At kung sino mang mag-aaral, ay huwag kayong maghanap ng labis sa kaalaman, kung hindi ang kaalamang binigay ng dakilang Panginoon ang sa inyong pag-aralan. Tanggapin ng maluwag sa inyong puso, sapagkat ito ang magdadala sa inyo sa matuwid na landas at sa maayos na pamumuhay, nang sa ganon na ang bawat isa ay matamo ang kapayapaan na nagbumula sa dakilang Panginoon, na ito ang sa inyo'y ang panimulay na magbigay ng kalayaan sa inyo, na kung papaano kayo sumusunod sa matuwid na daan, ay ito rin ang sa inyo'y magbibigay ng pagpapala sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't maraming nagugutom, maraming balisa, na laging naghahanap ng anumang bagay. Ngunit iisa lamang ang sa inyo itinuturo, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, na kung ito inyong masumpungan, tunay nga magiging buong buo ang inyong pagganap ng tungkulin. Ang inyong puso ay laging maligaya, at ang inyong kaisipan ay lagi nagtataglay ng kalinisan, kaliwanagan mula sa kaitaasan, na ito ang tunay na magbabahagi sa maraming kaluluwa na sa inyong paligid, sapagkat ito rin ang kanilang hinahangad. O mga iniibig kong mga kapatid, bilang isang mag-aaral ng kaitaasan, sikapin ng bawat isa na ang pag-aaral na inyong gagampanan ay isa lamang, kung hindi ang turo ng dakilang guro, ang Panginoon, na siya magtatawid sa inyo sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito na dapat na masunod sa bawat kaluluwa. Hanggang dito na lamang, at muli iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo Apostol. Paalam.